What's up sa inyo mga kalid? So, Papa Jack Moto here and welcome back sa ating channel. For today's video, RCB hand grip and RCB brake lever sa ating NMAX V2. So, unbox natin to real quick lang. So, ganyan yung texture ng hand grip ng RCB hand grip na to. No? So, parang siyang nakahang na sa dulo. Then, rubber siya. So, yung texture. May parang siya yung grip wherein mas maganda yung kapit ng kamay natin. So, ganyan yung pair, left and right. So, yung texture ng rubber. Alright, so next natin dyan, unbox is yung S3 na brake lever for NMAX. So, black yung napili ko, no? Ayan. NMAX alloy brake lever. So, ito yung, I guess, left na brake lever to. So, black yung napili ko. May konting touch of red lang siya. Pero okay lang din naman. So, ayan, makikita natin meron siyang NMAX na L, meaning left. Sa left natin siya ikakabit. So, ito yung adjuster niya. So, may pakita ko sa inyo kung paano siya i-adjust. And then, ito yung right part ng ating brake lever. Halos same lang naman din sila. Wala namang difference. Though, yun nga, may indicator naman kung left or right yung ikakabit mo. So, yun din yung kagandahan sa kanya. So, ito yung pinaka-pair. So, yung dulo niya is bilog. Hindi siya yung pointed. So, para siyang stock. Ang difference lang is merong Racing Boy na logo or icon dun sa pinaka-dulo. So, this video, tanggalin muna natin yung stock para makabit natin siya. Yung pinakaunang tatanggalin natin is ito. Yan, gamit kayo ng screw dyan. So, nakadikit lang naman yan, kaya madali lang yan tanggalin. Tutungkabin mo lang siyang ganyan. Yan, so tanggal na yung bar end na stock. So, sa pagtanggal na itong stock na hand grip, so gamit ka lang ng dito ng screw. So, mas maganda yung mahaba na screw. Then ako kasi ginamitan ko muna siya ng WD-40 dito. Yan, just screw na mahaba. Either flat or Phillips screw, pwede naman. Ayan, sinagat ko lang siya dyan paikot para kumalat yung WD-40. Ayan, hugutin mo na siya. Ganun lang kadali mga kalids. Basic lang. So, kabit ko muna tong Racing Boy na hand grip dito sa left. Ayan, tamang sukat lang. To make sure na sakto talaga. Lagyan ko muna din ng konting WD-40 para madulas. So, in the long run naman, pag matagal na nakakabit yung hand grip natin, mas makapit na yan siya. Kasi matutuyo na yung pinaka-adhesion. Yan. So, next natin yung kabila. Ganun din na ang procedure. Tanggalin muna natin yung stock na bar end. So, hindi to pwede basta-basta hilahin. Kasi may stopper yan dito. So, tanggalin muna natin yan. Tanggalin natin konting WD-40. Procedure lang din. Yan. Paikot lang. May stopper kasi yung stock na hand grip. Kaya hindi siya basta-basta pwedeng hilahin. So, reverse. Yung pag-ikot mo sa kanya. Pag mag-accelerate ka, i-reverse mo yan para mahatak natin siya. Ganun lang kadali. So, meron natin konting modification dito mga kalids. So, ito yung sa stock kasi meron siyang stopper. So, design kasi yan sa stock na hand grip. So, gumamit ako dito ng precision knife para tabasin yung stopper na yan. Lahat ng umbok na yan, tatanggalin natin yan. So, beware lang din sa paggamit ng cutter or precision knife mga kalids. So, precision knife ginamit ko para mas tansyado yung puwersa. Yun. So, konting tabas pa para bilog na bilog talaga siya. Kasi tatama yan dun sa ating Racing Boy na hand grip. So, ayan, pinas forward ko na dito mga kalids. So, kita nyo naman, bilog na siya. Alright. So, kinabit ko na yung ating hand grip dito. Lagyan ko rin ng WD-40 yan sa loob. So, reverse din yung pagpasok mo sa kanya. Konting pasensya lang dito mga kalids. So, kasi yun nga, nakikita nyo yung parang mga vertical lines na yan. Meron siyang stopper. Parang pinaka-grip rin yan dun sa ating throttle, saka dun sa ating hand grip. So, make sure nyo lang na malalapat nyo siya ng maigi, baka hindi mag-function ng maayos yung inyong mga throttle. So, sinentro ko lang yung RCB, and then, here we go. Kapit na natin mga kalids. So, ganyan yung itsura niya. Medyo may parang konting kulubot lang dito sa right part, unlike dun sa left. So, next na, ikakabit natin itong brake lever. Tanggalin muna natin itong stock. So, naka-hang bolts ako.
na brake lever. So kung kayo is stock lang, 10 lang yan. Then may nut sa ilalim. So pang kontra ang kailangan yung gawin dyan. So tanggalin nyo lang yan din. Ganun lang kabilis tanggalin mga kalids. So yung stock. So kabit natin tong bago na brake lever. So meron naman siya dong parang gatla. So ilalapat mo lang yun siya dyan. Tapos pasok mo, tapos lagay mo na yung bolt. Tsaka yung nut. Kaya na nun mga kalids. So ganun lang siya kadali. Yun. Kabit na. So, kailangan pa ng adjustment yan. So, ito, additional tip lang din. Yung sinasabi kong ilalapat mo siya dito sa part na yan. So, nandiyan kasi yung clicker. So, wag mo rin masyado palang hihigpitan yung bolt na to. Kasi baka hindi na magkaroon ng play yung ating pinaka-brake lever once na magpipreno tayo. So, nabibend din pala yung pinaka-RCB. So, sa kabilang part, ganun lang din. Tanggalin mo lang yung stock. Then, ilapat mo lang siya. Pasok mo lang siya sa tamang butas mga kalids. So, ginamit ko dito yung stock para makita nyo na pag stock ang gagamitin yan. Ganyan yung pinaka-bolt niya. Number 8 na socket. Orange. Pag tanggalin mo siya. So, ito, pakita ko sa inyo yung adjustment. Kung paano yung tamang pag-adjust sa kanya. So, once kasi na hindi mo siya in-adjust, ganyan siya kasagad. So, pag once magpreno ka, may ipit yung hindi liit mo dyan. Pag sagad na sagad. So, ako, kailangan ko siyang i-adjust. So, sa tamang pag-adjust nito, ganito siya. So, clockwise. Ayan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23 ang max niya mga kalids. So, ganyan yung itsura pag naka-max siya na adjust, no? So, hindi ka naman magpipreno ng ganyang kalayo, of course, no? So, ang sa akin, ang gagawin ko na sa kanya is siguro mga 5 to 6 turns lang. So, balik ko muna siya sa stock na 0. Ang layo sobra pag ganun ka pag max na yung adjustment mo. So, balik ko muna siya sa 0 para matimpla ko siya ng maayos. So, depende na lang din sa inyo mga kalids kung ano yung tamang timpla na gagawin nyo. So, ang pag-adjust na sa kanya is clockwise. So, 5 turns. Yan. Alright. So, I hope this video helps you mga kalids. So, to decide kung maganda ba tong brand na to or pwede siyang alternative pamalit sa stock.